Nabulilyaso ang panguhold up ng isang lalaki nang looban nito ang isang bangko sa South Korea. Natuklasan kasi na ang gamit pala nitong baril sa krimen, isang water gun lang pala. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea. Nabulilyaso ang pang-hold up sana ng isang armadong lalaki sa isang bangko. Sa gitna kasi ng pagtatangka nito, isang individual ang naglakas loob na agawin ang dala nitong baril na nakabalot sa itim na plastic bag. Doon laking gulat ng marami nang makitang laruang baril pala ang dala ng hold-upper. Nang suriin ng mga otoridad, dito nakumpirma na isang water gun lang pala ang gamit ng suspect. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ang motibo ng pang-hold up dahil nangingi ang suspect sa bangko ng pera nagkakahalaga ng 50,000 won o katumbas lamang ng higit 2,000 piso. Samantala, 3 araw ng paputol-putol ang kuryente sa bansang Sri Lanka matapos umunong maantalang operasyon ng isang grid station sa isang subdivision sa Colombo dahil sa isang unggoy na nakalapit at nakadikit sa transformer ng istasyon. Ayon kay Power Minister Kumara Jayakody, kasalukuyang inaayos na ng National Grid ang power supply upang muling maibalik ang operasyon nito. Inaasahan pa rin anyang mas maraming power interruption sa bansa na kadalasang tumatagal ng hanggang 6 na oras. Samantala, wala namang detalye kung nakaligtas ba ang naturang unggoy ukol sa nangyaring insidente. Sa iba pang balita, tinatayang nasa 30 katawang sugatan matapos umanong biglang sagasaan na isang Afghan asylum seeker ang kumpol ng mga tao sa Munich, Germany. Ayon sa mga otoridad, nangyari ito ilang oras bago dumating sa kanilang bansa ang iba't ibang world leaders gaya ni United States Vice President J.D. Vance at Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang dumalo sa Munich Security Conference. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect na 24-year-old driver at iniimbestigahan na ang naging tunay nitong motibo sa ginawa nitong pag-atake. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.